Man TV. Marshall Ortega. Kabanata 146. Ako ang pinakamalaking shareholder ng Dawn Group. Pagsapit ng 10:40 PM, may natitira pang 20 minuto sa pagsisimula ng meeting hill, wala pa rin sina Drake at Fimoday. Ilang beses na sinapak ni Millsap ang kanyang reign sa grate, na binasag ng agarang katahimikan sa silid. Maging sa ang paglilinis ay para sa kawawang Airlay at galit na sinabi, "Shirley, ang iyong lolo at kami ay nagtayo ng Dawn Comp gamit ang aming mga mahal sa linya. Itinalaga ka namin bilang chairman, hindi ibig sabihin na maaari kang kumilos ng walang ingat nang hindi kumukonsulta sa amin. Ang iyong mga aksyon ay nagpapakita ng ganap na pagwawalang bahala sa pagsisikap na ginawa namin sa pagbuo ng Dawn Group. Kung hindi mo kayang pangasiwaan ito ng may pananagutan, hahanap kami ng taong kaya." Sumigaw si Harney, na nagsasabing, "Shirley, hindi mo masisisi si Mr. Klein sa pagiging mapurol. Ang ginawa mo ngayon ay talagang kabalbalan. Kilala ka namin mula pa noong bata ka, at lahat kami ay matatanda mo. Bakit hindi ka kumonsulta sa amin tungkol sa napakalaking puhunan tulad ng pagbili ng mga plot ng Southvale? Tandaan, ang iyong lolo ay nagtayo ng Dawn Group sa amin mula sa simula. Nag-ambag kami na nanunumpa ang aming mga pagsisikap ay bahagi din ng pundasyon nito. Ang Dawn Group ay pag-aari nating lahat. Dugo at isinalo mo ang buong Dawn Group para mamuhunan ng 1 bilyon sa Southvale. Ano ba talaga ang balak mo? Ngayong gabi, may utang kang paliwanag sa amin. What's there to explain? It's only 1 billion. Is that worth all this fuss?" Nakangiting sabi ni Marshall habang naglalakad papunta sa conference hall, umupo sa tabi ni Shirley. "So, ikaw si Marshall Ortega. Umalis ka. Sinong nagbigay sa'yo ng karapatang maupo dito?" Hinampas ni Mitchell ang kamay sa mesa, galit na itinuro si Marshall. Natahimik ang silid nang ang lahat ay nakatitig kay Marshall, puno ng galit ang kanilang mga titig. Marshall tapped his fingers rhythmically on the table, chuckling softly, "Ako ang pinakamalaking shareholder ng Dawn Group, kaya syempre, may karapatan akong umupo dito." Noong una, gusto siyang sabihin ni Shirley na huwag makipagtalo sa mga matandang tanga. Ngunit bago niya magawa iyon, itinuro na ni Marshall ang kanyang daliri kay Mitchell at Barney at diretsyong nagsalita, "Iniisip ninyong mga matandang paa na kapag wala si Mr. Don Sr. at Mr. Don, maaari mong itapon ang iyong timbang. Ang totoo, alam ninyong lahat na inaprubahan ni Mr. Don Sr. ang pagbili ng mga plot ng Southvale. You wouldn't dare confront him, kaya ibuhos mo lahat ng galit mo kay Shirley. Nasaan ang iyong respeto sa sarili? Sa paglipas ng mga taon, pinangunahan ka ni Mr. Don Sr. Sa kasaganaan. Ganito ba ang pagganti mo sa kanya?" Tinuro niya si Marshall. Alam ng lahat na ang mga plano ng Southvale ay ang buong katawan ni Mitchell ay nanginginig sa galit na walang halaga. Sa pamamagitan ng magaspang na pagtatansya, ng walang trilyon sa kapital, walang paraan na ang ekonomiya ng Southvale ay tunay na bumangon. Sa palagay mo ba ang Dawn Group lamang ang makakapangasiwa niyan? Noong binanggit ko ang milyon-milyon, iyon ay isang panimulang apoy sa katotohanan, ano ang pagkakaiba ng 1 bilyon lamang? Gumagawa. Hindi mo ba iniisip na ito ay isang kumpletong pagwawalang bahala para sa mga interes ng lahat ng mga shareholder ng Group? Hindi ba tayo nararapat ng paliwanag para dito? Itinuro ni Michael si Marshall, nagtatanong, "Shirley, siya ba ang nagpayo sa iyo na bumili ng Southvale plots?" "Yes, Mr. Klein," sagot ni Shirley sabay tango. "Iminungkahi ni Mr. Ortega ang ideya, at ginawa ko ang desisyon pagkatapos na talakayin ito sa aking lolo at ama. Ang aking mga aksyon ay sumunod sa mga wastong pamamaraan, na may mga lagda mula sa 3 pinakamalaking shareholder ng Dawn Group na si Shirley ay nagbigay ng nilagdaang mga dokumento sa layunin ng pamumuhunan sa Southvale kay Mitchell at sa iba pa para sa pag-verify." Umasim ang ekspresyon ni Mitchell nang makita ang pirma ni Marshall sa dokumento. "Gusto kong malaman kung sino talaga ang Marshall na ito at kung paano niya nahawakan ang 20% ng shares ng Dawn Group." Walang emosyong sabi ni Shirley.
Mr. Klein, I don't think I need to offer you a detailed explanation on that matter. Ang aking lolo ay personal na hinati at inilipat ang kanyang mga shares bilang regalo kay Mr. Ortega. That's all. Masasabi. Ngumisi si Barney. Joke si Marshall Ortega sa Harmonfield. Hindi ko alam kung paano siya nadala ni Mr. Don Sr. The whole of Harmonfield knows him as nothing more than a outcast who was jilted by the Miller family. I don't understand how he managed to climb to the top of Don Group and trick the Don family out of 30% of their shares. Barney, may problema ka ba sa akin? Tanong ni Drake habang papasok siya sa meeting hall kasama si Timothy. Michael, do you really lost my mind? Drake, hindi ko sinasadya yon. Mr. Don. Si Mitchell, Barney, at ang grupo ay nagmamadaling lumapit kay Drake at sinabing, Drake, susundin namin ang pakay mo. Lumingon sa kanya si Drake, nakaupo sa tabi ni Marshall. I'm sorry, Mr. Ortega, para sa anumang awkwardness na naranasan mo. Mahina hong ngumiti si Marshall at sumagot, it's to be expected. Yung mga kulang sa insight madalas nakakapagtrabaho. Agad na naunawaan ni Mitchell at Barney na pinag-uusapan sila ni Marshall, at isang alon ng pagkadismaya ang bumangon sa kanila. Gayunpaman, kasama si Drake, walang nang ahas na harapin siya. Nilibot ni Drake ang paligid ng meeting hall, pinagmasdan ng mga shareholder at ilang executive ng Don Group. Nang makita niya si Howard sa audience, itinuro niya ito at sinabing, Howard, bakit ka pumunta sa likod? Ang aming mga likod upang udyukan ng mga shareholder ng Don Group na. Agad na natarante si Howard, hindi niya maisip ang gulo at na-redirect ang lahat ng galit ng mga shareholder. Ang aming mga likuran upang udyukan ng mga shareholder ng Don Group na tutulan ang pamumuhunan sa mga plot ng Southvale. Agad na natarante si Howard, hindi maintindihan kung paano nalaman ni Drake na siya ang nag-uudyok ng gulo at nagre-redirect sa lahat ng galit ng mga shareholder kay Marshall. Natahimik ang conference hall sa Don Group, at lahat. Upang tumingin patungo sa. Saglit na nag-alinlangan si Howard, huminga ng malalim para pakalmein ang kanyang nerbiyos bago siya sumigaw. Ms. Don, mga shareholder ng Don Group, para malinawan, hindi ko sinusubukang pukawin ang mga bagay-bagay dito. I'm simply laying out the facts. Sinubukan ko na ipaliwanag ang mga kalamangan at kahinaan ng pagbili ng Southvale plot kay Ms. Don, ngunit ang pinong makinig sa aking payo. Nakatitig si Shirley kay Howard, alam na alam niya ang kanyang kamakailang mga pagsisikap na pahiniin si Marshall. Kagabi, hinikayat pa niya si Dominic, ang presidente ng Suneast Bank, na gumawa ng mga malilim na hakbang. Hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong harapin siya tungkol doon. At ngayon, narito siya, nagkakalat ng maling impormasyon tungkol sa pag-aari ng Southvale sa harap ng mga shareholder ng Don Group. Kung hindi haharapin ang lalaking ito, hinding-hindi malalaman ng Don Group ang kapayapaan. Sa malamig na boses, sinabi ni Shirley, Howard, bilang Vice General Manager ng Don Group, nalampasan mo kahapon ang Suneast Bank stunt na iyon. At ngayon, sa halip na pag-isipan ang iyong mga aksyon, narito ka na nagbubuga ng kalokohan sa harap ng mga shareholder. Ano nga ba ang sinusubukan mong makamit? Mabilis na ipinagtanggol ni Howard ang sarili. Ms. Don, Mr. Don Sr. At mga kagalang-galang na shareholders, ang aking mga aksyon kahapon ay para lamang pigilan kayo na magkamali sa Infinity Tower. Hindi ko nais na malinlang kayo. Ipinunto lang ni Mr. Klein na kung walang suporta sa pamahalaang lungsod, walang paraan ang Southvale plot ka. Ito ay halos isang kaparangan, na halos walang residente sa nakapalibot na lugar. Ang pagpilit sa isang pag-unlad doon ay mangangailangan ng pamumuhunan ng hindi bababa sa $1 trilyong upang maalis ito sa lupa. Oo naman, ang presyo ng lupa sa Southvale ay kasalukuyang mababa, ngunit para sa isang napakalaking proyekto tulad nito, ang 100 bilyong pamumuhunan ng Don Group ay hindi hihigit sa isang pagbaba sa balde. Bilang isang senior manager sa Don Group, mayroon akong obligasyon na ipakita ang aking pagsusuri at pananaw sa pangunahing pamumuno. Naniniwala ako na ginawa ni Ms. Don ang desisyong ito ng madalian,
nang walang maingat na pagsasaalang-alang. Siyempre, may dahilan sa likod nito. Mula nang itatag ito, ang Don Group, salamat kay G. Don Sr. At sa inyong lahat na shareholders, ay palaging naging maingat, na nakaligtas sa maraming hamon sa daan. Sa aking kaalaman, ang Don Group ay hindi kailanman gumawa ng masamang pamumuhunan. Ngunit sa pagkakataong ito, nagtalaga kami ng daan-daang bilyon sa Southvale plot, na inilalagay ang sigla ng kumpanya sa linya. Ang mas kakaiba ay ang napakalaking desisyon ay ginawa ng walang pampublikong debate sa isang pulong ng shareholder. Ang buong proseso ng pagbili para sa Folivale ay nakumpleto ng direkta. So, I'm telling you all Ms. Dunn was definitely influenced by someone, which led her to make an very rash decision. Si Mitchell, na mukhang naiinip, ay nagsalita, Howard, sabihin mo lang kung sino sa tingin mo ang nag-iimpluwensya kay Shirley para gumawa ng ganoong kawalang ingat na desisyon. Nilinaw ng mga salita ni Mitchell na gusto niyang pangalanan ni Howard si Marshall bilang taong nagmamanipula kay Shirley. Nakarinig na siya noon ng isang lowered na kumakalat na tsismis tungkol kay Marshall. Malaki ang hinala niya sa isang tulad ni Marshall. Si Howard ay kumbinsido na si Marshall ay may lihim na motibo sa pagsali sa Don Group. Sa pamamagitan ng panghihikayat ni Howard, maraming mga shareholder ang nakiling ngayon na maniwala na si Marshall ay walang iba kundi isang pandaraya. Kung hindi, paano nagagawa ng isang tulad ni Marshall nang walang anumang background o koneksyon na makakuha ng lugar sa core circle ng mga shareholder ng Don Group? Si Marshall ay walang kapansin-pansing kontribusyon, walang personal na puhunan, kaya anong karapatan niya na hawakan ang kanyang kasalukuyang posisyon sa kumpanya? At ngayon, ang una niyang hakbang bilang presidente ng Eastvale Development Group ay bumili ng rundown, inabandonang Infinity Tower. Natural lang na tanungin ang motibo ni Marshall. Nawawala na ng pasensya si Shirley, na bigla, Howard, kung may sasabihin ka, itigil mo na ang kabog at iluwa mo. Huminto si Howard, pagkatapos ay nagpatuloy, Ms. Dunn, mga shareholder, ang ibig kong sabihin. Masyado kayong nagtitiwala kay Marshall. Isantabi na natin ang malaking gulo na dulot ng pagbili ng Infinity Tower. Ngayon, kaninang umaga, itinulak kanya na bilhin ang lahat ng mga plot ng Southvale. Ms. Dunn, ayon sa normal na logika ng pamumuhunan, may kahulugan ba ang alinman sa mga ito? Pakiusap, bumalik ka at isipin ano ba talaga ang sinabi ni Marshall para kumbonsihin ka na gumawa ng isang walang ingat na desisyon. Malamig na tugon ni Shirley, Howard, hindi yun ang isang mababang Vice General Manager na tulad mo ay may karapatang magtanong. Tumango si Howard. Ms. Dunn, alam kong wala akong autoridad na makialam sa iyong mga desisyon, ngunit gusto kong ipakita sa mga shareholder ang ilang impormasyon. Tingnan mo, at makikita mo kung sumali si Marshall sa Don Group na may ilang hidden agenda. Kung iyon ang kaso, kung gayon ay malinaw na siya ay kumikilos laban sa mga interes ng Don Group mula sa simula. Ang mga salita ni Howard ay tila isang ripple ng pagkabigla sa buong silid, habang ang lahat ng shortablers ay nagpapalitan ng hindi mapakali na elanis. Isang seeds of doubts ang naitanim, maaari ba talagang maging manloloko si Marshall? Kung talagang nilapitan niya si Shirley na may balak na sirain ang Don Group. Si Mitchell, na lumalaking impatient, ay hinimok. Howard, stop stalling. If you have any evidence, show it to us right now. Ilagay mo sa table para makita ng lahat. Tumulong kaming lahat kay Mr. Don Street, na bumuo ng Don Group mula sa simula. Ang sinumang sumusubok na sabotahe ito ay ang aming kaaway, at hindi ko ito paninindigan. Sumulyap si Howard kay Marshall, umiling, at sinabing, wala akong planong ibunyag ito, ngunit ito ay tungkol sa kaligtasan ng Don Group. Kaya wala akong choice kundi ilantad ang mga sekreto ni Marshall para makita ng lahat. Lahat, mangyaring tingnan ito. Bago pa siya mapigilan ni Shirley. Binuksan na ni Howard ang display screen sa conference room. Ang mga larawan ni Marshall kasama ang ilang babae, kabilang sina Freya, Maya, at Daphne, ay ipinakita sa screen. Ang mga shareholder ay natigilan.
Ipinakita si Marshall sa malapit na pakikipag-ugnayan kay Daphne mula sa Violet Crest International, kasama ang ilang iba pa. Pinapanood ang footage ni Daphne na nakasabit sa braso ni Marshall. Hinamplas ni Mitchell ang mesa sa galit. Marshall, hindi mo ba kami bibigyan ng paliwanag? Napag-usapan na may relasyon kayo ni Shirley. Ano ang gusto mong hilahin dito? Pinandilatan ng ibang shareholder si Marshall, halatang galit. Alam ni Marshall na ang mga larawang ito ay kuha ni Connor, na sinusundan siya. Ngumisi siya at umiling. Ano ba talaga ang sinusubukan mong patunayan, Howard? Ngumisi si Howard. Marshall, sa ugali na ganito, I have every reason to question your intentions with MS. Don. Naniniwala ako na interesado ka lang sa kanya para sa kanyang pera at katayuan. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Marshall. Opinyon mo lang yan. Limitado ang iyong paningin, kaya hindi nakakagulat na ikaw lang. Makikita. Tumigas ang ekspresyon ni Shirley. Howard, I already told you to drop this. How dare you bring it up at a shareholders meeting? What are you trying to accomplish? Alam ko kung tungkol saan ito. Mula noong unang executive meeting na iyon sa Eastvale Development Group, kung saan pinahiya ka ni Marshall, nagtatanim ka ng sama ng loob, sinisikap mong ibaling ang mga shareholder ng Don Group laban kay Marshall. Nakakaawa ka. Inosenteng umiling si Howard. MS Don, hindi mo ako naiintindihan. Hindi ito ang iniisip mo. Ang layunin ko lang dito ay protektahan ka at ang Don Group. Sa simula pa lang, ang buong diskarte ni Marshall sa Don Group ay walang iba kundi isang scam. Alam ng lahat na si Marshall ay isang cast-off lamang mula sa mga Miller, isang taong itinapon nila pagkatapos kanselahin ang kanyang pakikipag-ugnayan. Pagkatapos nito, hindi ko alam kung paano niya nagawang makapasok sa Don Group at makalapit sa iyo, na pinagkakatiwalaan mo. Ngunit ang kanyang mga aksyon ay lubhang kaina-hinala. Lalo na ngayon, sa mga pagkuha ng Southvale Plots at Infinity Tower. Sino ang magsasabing hindi niya itinatayo ang Don Group para sa kalamidad? Makikita mo lahat kung ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya online. Kumakalat ang haka-haka na itinulak niya ng gusto para bilhin ang Infinity Tower para lang sa sariling bulsa. 10 billion lang ang gusto ni Jonah, pero 20 billion ang inaalok ni Marshall. Sino ang nagnenegosyo ng ganyan? Ito ay isang taong walang background, walang connection, a nobody from the bottom rung. What qualify him to join the core management of the Don Group? Aren't any of you questioning his intentions? On top of that, paulit-ulit siyang nakikitang kasama si Daphne from Violet Crest International. Hindi ka ba nagtataka kung ano ba talaga ang hinahangad niya? Alam ng lahat sa Harmonfield na hindi kailanman nakikipag-date si Daphne sa mga lalaki. Gayunpaman, kahit papaano, si Marshall, nakara-rating lang sa Harmonfield, ay malapit na sa kanya. Ano ang sinasabi nito? Kung si Marshall ay isang pandaraya, kung gayon ang pagkakaroon niya sa pangunahing pamumuno ng Don Group ay maaaring maging isang sakuna para sa amin. Ang mga shareholder ay nagsimulang magbulungan sa kanilang mga sarili, lahat ay sumasang-ayon sa mga akusasyon ni Howard. Naniwala silang manloloko si Marshall. Tumawa si Marshall. Howard, nasa maling linya ka ng trabaho. Hindi ka dapat nasa corporate management, dapat nagsusulat ka ng mga nobela. Mayroon kang isang matingkad na imahinasyon. Lahat ng sinabi mo dito ay maaaring gawing script, maaaring maging drama sa TV. I'm not sticking around for this pointless gossip. Sayang ang oras. With that, tumayo siya at lumabas ng conference room. Sinundan siya ni Shirley palabas. Marshall, pasensya na. Kinuha ni Marshall ang phone niya, dinial si Sebastian, saka ibinigay ang phone kay Shirley. Tanungin mo siya kung magkano magastos upang bilhin ang equity ng mga shareholder. Ililipat niya ang pondo sa iyo ngayon din. Gulat na tinitigan ni Shirley ang telepono. Mr. Barker. Tama. Siya ngayon ang nagpapatakbo ng financial group ng Slaters, at may access siya sa $1 bilyong na cash reserve. Kung ano ang kailangan mo, may hahatid niya ito. Sabihin mo na lang sa kanya ang halaga.
Nang makita ang pag-aalinlangan ni Shirley, binigyan siya ni Marshall ng isang mahinang ngiti. Hindi mo ba nakikita? Ang layunin nila ngayon ay ilagay ka sa paglilitis. Alam nilang nakabili ka na ng mga plot ng Southvale, kaya walang kabuluhan ang pagtatalo. Ang talagang gusto nila ay mag-cash out sa pamamagitan ng pagbebenta sa iyo ng kanilang mga bahagi sa Dawn Group. Sa wakas ay naintindihan na ni Shirley. Ako sek. Pero, papayag ba talaga si Mr. Barker na tumulong sa Dawn Group? Humalaklak si Marshall. Kahit anong halaga ang kailangan mo, magtanong ka lang. At kung hindi pa iyon sapat, maaaring tawagan ni Mr. Barker ang kanyang mga kontak sa industriya at magkaroon ng isa pang 100 bilyon na handa para sa iyo magdamag. Hindi na kailangan yan. 20 to 30 billion will be more than enough, sabi ni Shirley pagkatapos ng sandaling pag-iisip. Then let's start by asking Mr. Barker to transfer 30 billion, nakangiting sagot ni Marshall. Kabanata 147 sa wakas, ito ay tungkol sa pera. Ngayong alam na ni Shirley na mayroon siyang $1 bilyong na pinansyal na backup, sa wakas ay nadama niya ang kaso. Alam niya na ang pangunahing dahilan kung bakit lahat ng mga shareholder ng Dawn Group ay nagpakita ngayong gabi, na handang managot sa kanya, ay gusto nilang ilayo ang kanilang mga sarili mula sa Dawn Group sa lalong madaling panahon. Nangangamba sila na ang pagbili ng mga plot ng Southvale ay makakasakit sa kanilang sariling interes. Ngunit sa pagdating ng mga pondo ni Sebastian sa lalong madaling panahon, maaari niyang bilhin ang kanilang mga bahagi sa lugar, at wala na silang mairereklamo. Salamat, Marshall. Napatingin sa kanya si Shirley, medyo namilog ang mga mata. Binigyan siya ni Marshall ng isang mahinahong ngiti. Bukas ay magiging mas mahusay. Naisip ni Shirley na sinusubukan lang niyang aliwin siya, at nabulunan siya habang sumagot, kung wala ang pondong ito. Wala siyang ideya na sa 10:00 ng umaga, bukas, ang pamahalaang lungsod ay gagawan ng isang bomba. Anunsyo, sa susunod na 20 taon, ang pangunahing pagtutuon ng pag-unlad ng Harmon-Field ay sa Southvale. Kapag naging publiko ang balitang ito, halos agad-agad na bumaha ang $1 trilyon sa Southvale. Sa puntong iyon, ang Dawn's 100 bilyong pamumuhunan ay dadami ng maraming beses, halos magdamag. Kung talagang nilagdaan ng mga shareholder na ito ang mga kasunduan sa buyout ngayong gabi, pagsisisihan nila ito ng labis na dumura sila ng dugo. Maya-maya lang ay tumawag si Freya. Shirley, nasaan ka? Pwede ba akong dumaan para kunin ang pera? Kagabi, nagmamadaling lumabas si Freya para sa isang assignment. Ang 4 na bilyong cash ni Carson ay pansamantalang inimbak sa isang maliit na vault sa Dawn Group Tower. Freya, nasa Dawn Tower ako. Come over, I'll be waiting for you in the executive conference room. Bumalik sina Shirley at Marshall sa meeting room. Lahat ng shareholder ay tumingin sa kanila na may halong ekspresyon. Ladies and gentlemen, I understand exactly why you're here tonight. Nag-aalala ka sa mga stake mo sa Dawn Group at kung paano sila maapektuhan. Pero hindi ako atres dahil doon. Ang $1 bilyong na pamumuhunan ng Dawn sa Southvale ay hindi isang padalos-dalos na desisyon. Ngayong gabi, hindi ako magbibigay sa iyo ng anumang tinatawag na detalyadong plano sa pamumuhunan. Dahil si Day sa posisyong ito, may karapatan akong magpasya sa direksyon ng Dawn Group. At saka, tapos na deal na ang investment sa Southvale. Kahit hindi mo gusto, walang pagbabago. Michael, fuming, struck his cane. This is absurd. Sinasayang mo ang lahat ng pinaghirapan natin sa buong buhay natin para itayo ito. Hindi ko nirerespeto ang pamana ni Drake, gusto kong. Mahinahong sinabi ni Shirley, Mr. Klein, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa tinatawag na reputasyon ng sinuman. Laktawan natin ang pagpapanggap. Si Michael, galit na galit, tinuro siya ng nanginginig na daliri. Ikaw, how dare you speak like that? Kasama ko ang lolo mo sa simula pa lang. Ngunit pinutol siya ni Shirley, walang pakialam ang ekspresyon nito. Kung talagang pinahahalagahan mo ang bono na ibinahagi mo sa aking lolo, wala ka rito ngayon. Nakatayo kasama nila, sinusubukang i-pressure ako at ang mga dons. Namula ang mukha ni Mitchell, nanginginig ang buong katawan niya sa galit,
ngunit hindi niya mahanap ang mga salitang isasagot. Shirley. Tiwala sa malaking pamumuhunan ng Dawn Group sa pagkakataong ito, malaya kang mag-withdraw. Sa paligid ng conference room at nagpatuloy. Ladies and gentlemen, kung natalo kayo. Nilinaw ng aking lolo sa pagpupulong kahapon ang sinumang gustong umalis sa Dawn Group ay walang haharapin na pagtutol mula sa amin. Lahat kayo rito ay nag-ambag sa pag-unlad ng Dawn Group, mula sa hamak na simula nito hanggang sa kasalukuyan nitong tagumpay. Lahat kayo ay may bahagi sa kaluwalhatian nito. Kung ang sinuman sa inyo ay nawala ng tiwala sa mga Dons, maaari kayong umalis anumang oras. Ibibigay ng Dawn Group ang inyong mga bahagi sa pinakamataas na halaga sa pamilihan. Sa puntong ito, ang pakikipag-usap ng higit pa ay walang kabuluhan. Mayroon akong 20 share transfer agreements. Sinumang shareholder na gustong mag-divest ay maaaring mag-sign on the spot, at ang Dawn Group ay bibili ng iyong mga share sa cash, dito at ngayon. Ano? Cash, on the spot? Ang kanyang mga salita ay nagulat sa lahat ng tao sa silid. Upang makash out ang lahat ng share na hawak ng mga shareholder na naruroon ay mangangailangan ng hindi bababa sa 20 bilyong dolyar. Nagplano si Shirley na magbayad ng cash. Ang Dawn Group ay nag-invest lamang ng 100 bilyon sa Southvale plots, may natitira pa ba silang pondo? O nag-show lang si Shirley para takutin sila? Parehong nagulat si Drake. Ang Dawn Group ay walang ganoong uri ng pera. Nagpakita sila ni Timothy ngayong gabi para lang suportahan si Shirley, nag-aalala na baka gamitin ni na Mitchell, Barney, at ng iba pang lumang timer ang sitwasyong ito para ipilit siya. Ngunit ngayon ay pinahihirapan ni Shirley ang kanyang sarili sa matapang na pahayag na ito. Naisipan niyang pumasok para pigilan siya, ngunit huli na. Sandaling tumahimik ang conference room. Halos naririnig ng mga shareholder ang tibok ng puso ng isa't isa. Nagulat si Michael, Barney, at ang iba pang mga senior shareholder, wala sa kanila ang umasa na gagawa si Shirley ng ganoong alok. Alam ng lahat na mas maaga ngayon, ang Dawn Group ay nagtap sa kanilang huling 50 bilyon na likidong pondo. Ginamit pa nila ang lahat ng mga fixed asset at share ng Dons bilang collateral para humiram ng isa pang 50 bilyon. Mula sa kalahating dosenang mga bangko para lamang matiyak ang pagbili ng mga plot ng Southvale. Sa puntong ito, ang mga Dons ay dapat na wala ng pera. Ngunit narito si Shirley, na sinasabing ipapalabas niya ang sinumang shareholder na gustong umalis, dito mismo sa lugar. Biglang nataranta ang lahat ng tao sa kwarto. Maaari ba talagang i-back up ng mga Dons ang gayong matapang na pangako na i-cash out ang kanilang mga pagbabahagi sa lugar? Pagkatapos ng lahat, ang pinagsamang bahagi ng 20 shareholder na ito ay umabot sa halos 30 bilyong dolyar. Hindi maliit na halaga iyon. Ngunit kung wala talagang ganoon karaming pera si Shirley, mag-aalok ba siya ng agarang pagbili ngayon? Sa executive conference room ng Dawn Group, tahimik na tinitimbang ng bawat isa sa 20 shareholders ang mga kalamangan at kalamangan. Sa paglipas ng mga taon, kasunod ni Drake, Timothy, at ngayon ay si Shirley, kumita sila ng maraming pera at nakakuha ng makabuluhang katayuan sa Harmon Field. Mahigit sa 70% ng mga shareholder na ito ay walang pera noong una silang sumali kay Drake, at dahil lamang sa kanya naging bilyonaryo sila ngayon. Ngunit ngayon, sa desisyon ng Don's High Stakes, nagsimula silang mag-alala na ang lahat ng kanilang kayamanan ay maaaring maglaho sa isang gabi. Ang mga tsismis na kumakalat sa online at sa bayan ay nakadagdag lamang sa kanilang pagkabalisa. Sa harap ng potensyal na pagkawala, ang anumang pasasalamat na naramdaman nila sa mga Dons ay tila nawala. Nabalot ng hindi mapakali na katahimikan ang silid sa loob ng mahabang sandali. Binasag ni Mitchell ang tensyon sa pamamagitan ng malamig na tawa. Shirley, ano ang sinasabi mo? Ipinahihiwatig mo ba na dahil itinataas namin ang mga alalahanin na ito, ang iyong tugon ay magmungkahi na ibenta na lang natin ang ating mga shares at umalis? Alam ng lahat kung ano mismo ang ginagawa ni Mitchell, sinusubukan niyang ilipat ang responsibilidad sa pag-alis sa Dawn Group kay Shirley. 3/5 Barney nahuli kaagad at sumali sa, sinabi. Shirley, binuo namin ang Dawn Group kasama si Mr. Ortega. Mula sa simula.
Hindi naging madali ang pagpunta rito, at ngayon ay iminumungkahi mong umalis na tayo sa lupon ng mga shareholders. Nakita ni Shirley kung ano ang sinusubukang gawin ni Mitchell at Barney. Gusto nilang iwasang magmukhang walang utang na loob habang sinusubok din ang kanyang determinasyon. So she replied coolly, since Mr. Klein and Mr. Weaver have made it clear na ayaw nilang bawiin ang shares nila sa Dawn Group, then let's drop the matter. Amber, collect their buyout agreements. Ikaw sabay na tumayo sina Mitchell at Barney. Hindi namin sinabi yun. Humihingi lang kami ng reasonable explanation. Tumawa si Marshall. You want to have it both ways. Hindi ba nakakapagod yun? Kung gusto mong mag-cash out, pirmahan mo na lang ang mga papeles. You ignorant brat. How dare you insult me? Ay, galit na hinampas ni Mitchell ang kamay sa mesa. Nanatiling kalmado ang mukha ni Marshall habang nanunuya, Kuya, anong gagawin mo dyan? Inihampas niya ng malakas ang palad niya sa mesa. Bang! Ang napakalaking conference table ay nahati sa mga piraso, na nagbitak sa isang nakakabinging tunog. Napaatras si Mitchell, hindi na makayanan ang sarili, at bumagsak sa sahig habang ang isang umuusok na tasa ng tubig ay tumapon sa kanyang ulo at mukha. Hiss! Napabuntong hininga si Mitchell. Natahimik muli ang buong conference room, ang tensyon ay sapat na upang maputol gamit ang isang kutsilyo. Ang basang-basa at nahihiya na si Mitchell ay nagpunas ng tubig sa kanyang mukha, handang sumigaw sa galit. Ngunit nang tumingala siya at nakita ang mapanuksong ekspresyon ni Marshall, napahawak sa kanyang lalamunan ang mga salita. Bigla niyang naalala ang mga tsismis na pati ang kilalang devil ni Ryger ay nabugbog ng batang ito. Malinaw na mapanganib na tao si Marshall. Ang conference table ng Dawn Group ay ginawa mula sa blackwood at dilaw na sandalwood, napakatigas na halos parang bakal. Ngunit binasag ito ni Marshall sa isang sampal. Kung si Mitchell ay patuloy na nagsusungit sa kanya, sinong magsasabing ang kamay na iyon ay hindi susunod na bababa sa kanyang ulo? Ibinaba ni Mitchell ang pagkukunwari, pinunit ang anumang huling piraso ng dignidad, at malamig na sinabi. I have at least 8 billion in shares. Shirley, you said we can cash out immediately. And I mean tonight. Malamig na tinuro ni Shirley ang salansan ng mga kasunduan. Mga shareholder, ang sinumang gustong mag-withdraw ay maaaring magpatuloy at pumirma. Kinuha ni Mitchell ang isang panulat, ngunit pagkatapos ay nag-alinlangan, sinulyapan ang isang Drake sa likod ng silid. Feeling a flash of shame, awkward niyang sinabi. Drake, hindi naman sa wala akong pakialam. Basta, sa paglipas ng mga taon, ang mga responsibilidad ko ay lumago, at mayroon akong mga gastos sa pabalat. Kung bahagyang tumango si Drake sa kangumiti. It's alright, Mitchell. Ilang dekada mo na akong kasama. Noong nagsimula tayo sa wala, loyalty lang, sa pera ang inaalala natin. Pero after all these years, I can see now that maybe loyalty alone isn't enough. Money does matter, in the wakas. Don't worry about it. Sige na mag-cash out ka na. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Mitchell. Drake, I'm sorry. I don't have a choice here, I really don't. Tumayo na rin si Barney. Mr. Don Sr. Hindi naman ako nagiging disloyal o walang puso. I just. Tumango si Drake. Naiintindihan ko. Ako ang gumawa ng huling tawag sa pamumuhunan sa Southvale, hindi ko magagarantiya na kumita ito. Enough said. We've worked together 4 years, let's part on good terms. Kasama niyan si Mitchell, Barney, at ilang iba pang shareholder, na ayaw ng iDrag ito, isa-isang nilagdaan ang kanilang mga kasunduan sa pag-withdraw. Nang makitang nag-cash out ang dalawang senior member, sinundan ito ng ilan pang shareholders. Ngunit nanatili ang 10 shareholder, pinapanood ang eksena ng hindi gumagalaw upang pumirma. Sinamon sila ni Mitchell ng isang naiinip na tingin. Ano ba ang pinag-aalangan ninyong lahat? Sinabi na ni Ms. Don. Ang isa sa mga shareholder, si Manfred Caldwell, ay umiling at sinabing, Mr. Klein, sinundan naming lahat ang Don Group hanggang sa kung saan ito ngayon, mula sa wala hanggang sa isang respetadong posisyon sa lipunan.
Salamat sa mga Dons. Ngayon, kapag ang Don Group ang higit na nangangailangan ng pondo, kami ba ay talagang magka-cash out dahil lang sa takot sa isang peligrosong pamumuhunan? Iyon ay isang pagtataksil sa lahat ng ating itinayo. Hey! Mr. Klein, isa ka sa mga orihinal na founder kasama si Mr. Don Sr. Ikaw, sa lahat ng tao, dapat ang huling kumilos ng ganito. Talagang nakakadismaya. Ako naman, hindi ako nagpapa-cash out. Kabanata 148 mapapatay kita ngayon. Emph Mokhel scoffed, not bettering to argue with Manfred any further. He handed the signed share transfer agreement directly to Under. Tumahimik si Oscar, na nag-iingat sa croon. Mabilis niyang pinirmahan ang kanyang bagong kasunduan sa pag-withdraw at pinalampas din ito. Naging malamig ang boses ni Shirley Uncle Cheer, sigurado ka bang Bentley sa sandaling umatras ka, ang kinabukasan ng Don Group tumaas man o bumagsak ay walang kinalaman sa iyo. Huwag kang babalik sa huli na pagsisihan ang iyong desisyon. Natahimik ang conference room nang lumipat ang tingin ng lahat kay Oscar at Carol. Ang silid ay tila umalangaw sa isang kolektibong buntong hininga kung gaano kalupit ang katotohanan. Kapag pera ang kasangkot, kahit na ang mga bono ng pamilya ay nahirapang humawak. Ngayon sa gitna ng atensyon, si Oscar ay nabalisa. Shirley, ano ang inaasahan mong sasabihin ko pagkatapos ng isang walang ingat na desisyon? Hindi mo ba nakikita? Maging ang mga taong nagtayo ng Don Group kasama ng iyong lolo ay nawawalan ng pananampalataya. Hinahayaan mo ang matamis na usapan ni Marshall na palampasin ang iyong paghuhusga na nagdudulot ng panganib sa buong Don Group. Enough! Naiintindihan ko, pinutol ni Shirley, hindi na nag-abala pang makipag-ugnayan kay Oscar. Kinuha niya ang mga kasunduan mula sa mga shareholder na pumirma. Wait here. In about half an hour, darating ang cash para sa mga binili mo. Sinubukan ni Oscar na magsalita, ngunit tumalikod si Shirley at ibinigay ang mga kasunduan kay Amber. Hayaan ang Finance Department na kalkulahin ang eksaktong halaga ng cash payout kaagad. Habang pinagmamasdan siyang lumakad palayo, biglang naramdaman ni Oscar na parang nawalan siya ng mahalagang bagay. Tumangala siya, nanginginig, at lumapit kay Drake at Timothy. Dad, Timothy, I didn't have a choice. You know how Carol is. If I didn't. Enough. Hindi na kailangan pang sabihin. Cool na sagot ni Drake, bahagyang tumango. Sinabi ko na, kahit sinong shareholder ng Don Group na gustong mag-withdraw ay walang kalaban-laban sa akin. Kasama ka dyan. Nabalot ng matinding katahimikan ang silid. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Manfred, sinulyapan ng 9 na shareholders na hindi pumirma sa withdrawal agreements. Lahat, tandaan noong nagsimula kami, wala kaming. Ang pagsunod sa 3 henerasyon ng mga Dons ang nagdala sa amin ng kayamanan at tagumpay na mayroon kami ngayon. Kung mag-cash out tayo ngayon, parang pagsaksak sa likod ng mga Dons sa pinakamahina nilang sandali. Sa madaling salita, naniniwala ako na wala sa atin ang dapat mag-withdraw ng ating mga bahagi sa oras na ito. Utang namin sa kanila kahit gaano kalaki ang katapatan. Tumango ang iba pang 9 na shareholders. Mr. Caldwell, pareho tayo ng nararamdaman. Hindi natin binabawi ang mga share natin ngayon. Kung magbunga ang pamumuhunan na ito sa mga plot ng Southvale, mas tataas pa tayo kasama ang mga Dons. At kung hindi man ito ay magiging handa tayo na mawala ang lahat. Inilagay ni Mr. Don Sr. ang kanyang buong kayamanan sa linya. Kung ikukumpara doon, ano ang kailangan nating mawala? Nagsimula kami sa wala noong una. Kung matatalo kami, bubuo kaming muli kasama ni Mr. Don Sr. At ng Don. Sige, Mr. Don Sr. Siyam na tayong tumutuloy. Ngumiti si Drake at tumango, walang sinabi. Ibinalik ng 10 shareholder ang kanilang mga kasunduan kay Shirley. Ms. Don, makatitiyak ka. Ikaw ang presidente ng Don Group, at kami ang nasa likod ng iyong mga desisyon. Naniniwala kami na ang isang malaking pamumuhunan na tulad nito ay dapat na maingat na naisip ng mga Dons. Sa paglipas ng mga taon, gumawa ka ng maraming matapang na hakbang at palaging nangunguna.
Kami ay tiwala na magtatagumpay ka rin sa pagkakataong ito. Ms. Don, sige gawin mo na ang kailangan mo. Worst case, we'll build another Don group with you from the ground up. Tumango si Shirley. Salamat, Mr. Caldwell. Hindi ka pababayaan ng mga Dons. Ms. Don, Ms. Wright ay dumating, inihayag Veronica Blair, ang sekretarya, habang siya ay pumasok sa silid. Pumasok si Freya sa conference room, nagulat sa eksenang nasa harapan niya. Mr. Don Sr. Mr. Don. Shirley. Anong nangyari dito? Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Shirley. Ang ilan sa mga shareholder ng Don Group ay nawalan ng tiwala sa aming pamumuhunan sa mga plot ng Southvale at nagpasyang mag-cash out. Nakakunot ang noo ni Freya habang sinulyapan ang 10 na pirmahang withdrawal agreement sa mesa. Shirley, narinig kong nagbuhos ka ng malaking pamumuhunan sa Southvale, na inilagay ang lahat ng asset ng Don sa linya. Ano ang nangyayari? It's fine. It's too complicated to explain in a few words, sabi ni Shirley habang iniaabot ang mga financial documents kay Freya. Nakahanda na ang papeles para sa 4 na bilyong cash. Maari mong makuha ang iyong mga tao. Bago pa siya makatapos, hamarang si Howard, tinuro si Freya. Ladies and gentlemen, do you see her? She's the woman caught on camera meeting privately with Marshall. 25. Kung paano namin kinuha understanding kung ano ang nangyayari. Si Pace tape ito muli, ipinapakita ang larawan ng Rhodes sa malalaking damo sa komperensya. Menderso ang all the terrible ideas Marshall, Herfang Shirley na bumili ng Don Group para mag-isip ng Ling. Ang mga tagapagtukoy ay nag-aalala sa Marshall at ang mga babaeng ito ay nagkukumpera upang linlangan si Shirley. Florent Station Eritli Finengami. At mayroon kang lakas ng loob na pairan ako. Kunan mo ng litrato ang Yuchinini, and pronedging para mapatay ang sarili. Tingnan mo. Itanim si Sakhert sa mga pagpatay kay Thor sa mga mata ni Frey ngunit naaalalang babae lang siya, pagdiin. You going plan gay relationship with Marshall, and here and now. Ano ba talaga kayo ni Marshall? Sa pamamagitan ng gemming malapit kay Shirley. Enoy, nagboom si Freysa sa ferry. Ang Two Werewolves People Forces Sneakers na may core kay Freya ay agad na inipit si Howard sa foreys at inilagay ang isang paa sa kanyang mukha para sa pangahas na stalk at palihim akong kunan ng larawan. Maaari kitang patayin ng tama. Sa isang angkan, isa sa mga sundalo ng Werewolf Special Forces ay naglabas ng isang matalim na talam na idiniin ito sa. Nagulat si Ear Hornet kay Freya, na tila nagbagong ibang Howard. Ano itong babaeng ito? Phrase, bitawan mo siya, umiling-iling na sabi ni Shirley. Howard, alam mo ba kung sino siya? Sinenyasan ni Phrase ang kanyang koponan na palayain si Howard. Ang tamaan ay hindi dahil sa pagpigil sa akin ni Shirley, patay ka na, kaawa-awang uod. Sabado. Ang hash ng nakamamatay na layunin sa magandang mukha ni Freya ay nag-iwan kay Howard sa sobrang takot na binasa niya ang sarili. Masungit siyang bumangon, ngunit ang mga paa ay hindi makasuporta sa kanya. Malamig na sabi ni terrified daughter ng mayor ng Harmonfield, deputy commander ng Draconia's Werewolf Special Forces, rank Colonel Starley. Naglakas loob kang kausapin at tiktikan siya. Dapat ay may death wish ka. Lumabas ka, Howard. Wala nang lugar para sa iyo ang Don Group. Ang iba pang mga Diarrhea Way ay pumirma sa mga kasunduan sa withdrawal na pawisan. Pinangunahan ni Vic Lee ang atumin na nangyayari sa Don Group. She bedded a Starly wand, Shirley, itago muna natin ang 4 na bilyon ng Clay Carson ko dito sa iyo sa ngayon. I'll take it me kapag nasa mas magandang pre ka. Holly, alam na ngayon ni Phil Cole Uncle Carson na mayroon pa siyang pera. Bago nag-respond si Shirley Kahn, kinuha ni Freya ang phone niya at nag-dial. Uncle Carson, gaano karaming liquid cash ang moyo ngayon ay nasa Don Group ako, at maraming shareholders ang humihiling na mag-cash out. Kung mayroon kang pondo, ipadala ang iyong ipadala para matulungan si Shirley. Napabuntong hininga si Gus Mitchell at ang iba pang shareholders. Si Il Carson, ang pinakamayamang tao sa Brookhaven, ay handang pumasok,
kung gayon ang mga Dons ay hindi mahihirapang harapin ang krisis na ito. Sa kabilang dulo ng linya, nagulat si Carson. Sinusubukan ng ilang shareholder na mag-cash out mula sa DAN. The in their right mind would be bobo enough to cash out now. Sa bukas, ang Dawn Group ay ganap na nasa ibang antas, at ang bawat stock ng shareholder ay dadami ang halaga. Ang Tor cash out ngayon ay parang nagtatapon ng pera sa bintana. Binigyan ni Fusaye si Carson ng mabilis na buod ng sitwasyon sa Dawn Group. Tumawa si Carson sa kabila. Nakikita ko si Freya, tanungin si Mr. Don Sr. Kung magiging bukas siya sa akin na bilhin ang ilan sa mga share na ibinebenta ng mga shareholder na ito. Mayroon akong halos 7 bilyong pera, at kung idagdag mo ang 4 na bilyon na nasa Dawn Group, mas handang-handa akong bilhin ang mga orihinal na share na ito ngayon. Ipinaabot ni Freya ang alok ni Carson kay Drake. Tumawa si Drake, na nagsasabing, interesado si Mr. Wright na mag-invest sa Dawn Group. I'd be honored raise welcome him. Muling tumawa si Carson sa telepono, iniisip sa kanya na nag-aalala si Henry na maaaring magdulot ng mga hinala ng pag-abuso sa kapangyarihan o salungatan ng interes ang mga plano sa Southvale. Ngunit ang pagbili ng mga orihinal na pagbabahagi ng Dons. Walang makapagrereklamo na kaya niyang talikuran ang lahat ng tsismis. Freya, sabihin kay Mr. Don Sr. na kaya kung magsama-sama ng halos 10 bilyon sa kabuuan. Gagamitin ko ang lahat para makabili ng dagdag na stock na ito sa abot ng aking makakaya ngayong gabi. Nag-alinlangan si Shirley. Freya, maaari mo bang tanungin si Mr. Wright kung nag-aalala siya na kung mamuhunan ako ng Dawn Group? Enough. Sinabi ni Uncle Carson na ginagawa niya ito dahil gusto niya, hindi bilang pabor sa iyo. He just this be can make money by joining forces with you guys. Nakangiting sabi ni Freya. Till go get the cat. Shirley started to explain further, but Marshall interrupted. If Freya says her uncle wants to invest in Dawn Group, just draw up the stock transfer agreement and get it signed it. Sige. Sa wakas pumayag na rin si Shirley. Sa tulong ni Amber. Mabilis na inayos ni Freya si Carson na pumirma ng isang kasunduan sa paglilipat, na bumili ng halos $1 billion na halaga ng mga orihinal na bahagi sa Dawn Group. Habang pinapanood ito, nakaramdam si Mitchell ng matinding pangamba, nakagawa siya ng malaking pagkakamali. Ang pinakamayamang tao ni Brookhaven, si Carson, at ang anak ni Henry, si Freya, ay parehong sumusuporta sa Dawn Group. May alam ba sila na hindi alam ng iba sa kanila? Pagkatapos ng lahat, ang impormasyon tungkol sa mga pamumuhunan ng pamahalaang lungsod ay hindi dapat ma-access ng sinuman. Ngunit isinapanganib ng mga Dons ang lahat para mabili ang mga plot ng Southvale. Ito ay may ibig sabihin. Bigla itong nag-click para kay Mitchell. Sina Drake, Timothy, Shirley, kasama sina Carson at Freya, lahat sila ay handang magbuhos ng napakalaking pondo sa Southvale nang hindi kumikibo. Tiyak na nakatanggap sila ng ilang lubos na maaasahang impormasyon sa loob. Malamang na malapit nang maging pangunahing focus ang Southvale para sa mga pamumuhunan ng pamahalaang lungsod. Kung iyon ang kaso, pagkatapos ay gumawa siya ng isang malaking pagkakamali sa pamamagitan ng pag-cash out. Nananatiling aso, kahit gaano katagal ito nabubuhay. Nag-isip ng matagal si Mitchell, kinakabahang sumulyap kay Drake, na sa buong oras na ito ay nanatiling blanko ang ekspresyon. Ang katahimikan mula kay Drake ay lalo siyang naging uneasy. Maliwanag, mayroong higit sa 100 bilyong pamumuhunan ng Dawn Group sa Southvale kaysa sa tila. Kung ang Dawn Group ay nanalo ng malaki sa sugal na ito, ang Dons ay tataas bilang mga tunay na $1 billion na mogul. Alam niya ang ugali ni Drake, hinding-hindi niya patatawarin ang mga nagtaksil sa kanya. At para kay Mitchell at sa iba pa na makapag-cash out sa sandaling ito ay parang pagsaksak sa likod ng mga Dons noong sila ay pinakamahina. Walang alinlangan na durugan sila ni Drake nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng lahat, bilang nangungunang powerhouse sa Harmon Field, kailangan ng mga Dons na itatag ang kanilang reputasyon sa walang awa na mundong ito.
Sa pagkakaroon ng pagsunod kay Drake sa loob ng maraming taon, alam na alam ni Mitchell na ang mga nahulog sa ilalim ng anino ng Dawn Group ay hindi lamang mga karibal, kasama nila ang mga dating kaalyado na nagtaksil sa mga Dawn sa daan. Ito ang kapangyarihan ng Arthro Overlord. Walang ganoong bagay bilang paghihiwalay sa mabuting kalagayan sa mundong ito. Biglang napagtanto ni Mitchell na nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali. Masyado siyang naging komportable sa paglipas ng mga taon at kahit papaano ay nakalimutan niya na si Drake, ang mabangis na tigre, ay may matatalas na pangil na nakatago sa ilalim ng kalmadong harapang iyon. Ang pag-iisip ay nagpalamig sa kanyang gulugod. Nanginginig siyang humakbang pasulong. Drake. Mr. Don Sr. Iniisip ko. Napangiti ang walang ekspresyong mukha ni Drake. Mitchell, ayos lang. Nag-cash out ka, at wala akong tutol. To be honest, you've been with me for so many years. Ngayong aalis ka na. Aaminin ko medyo mamimiss kita. But so be it. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang landas. Kung pinili mong umalis sa Dawn Group para ituloy ang mas malalaking pagkakataon, iyon ay lubos na mauunawaan. Go without worry. Once you've collected your money, you're free to walk out. With me here, no one from the Dons will dare to stop you. Isang marahas na panginginig ang bumalot sa gulugod ni Mitchell. Drake, that's not what I meant. I was saying, I think I won't cash out after all. Kabanata 149. Ang aso ay nananatiling aso, kahit gaano katagal ito nabubuhay. Malamig na tinignan siya ni Drake. Mitchell, huwag kang magpapabigat sa konsensya mo. Go and take care of your own business. Till like a moment of quiet came, finally realizing the gravity of the situation, dali-dali din siyang sumulong. Mr. Don Semat-Ike. Ginawa. Wala kang ginawang mali. Barney. Dumarating at umalis ang mga tao. Ang kapanganakan at kamatayan ay bahagi ng natural na cycle ng buhay. Ang negosyo at relasyon ay pareho. At syempre, ang negosyo ay tungkol sa kita. Kung hindi mo iniisip ang tungkol sa kita, at tungkol lamang sa katapatan, ano ang silbi ng paggawa ng negosyo? Kinaweyan ni Drake ang kanyang kamay, at humakbang ang dalawang bodyguard sa harapan ni Mitchell at Barney. G. Climb, G. Weaver, mangyaring bumalik sa iyong mga upuan. Si Mr. Don Sr. ay pagod at nangangailangan ng kapayapaan at katahimikan. Napagtanto ni Michelle na tuluyan na silang pinutol ni Drake sa mga Dons. Matapos ang mahabang sandali ay nag-alinlangan, sumugod siya sa harapan ni Shirley. Shirley, gusto kong bawiin ang pag-withdraw ko. Sa akin, sa tingin mo ba ang mga kasunduan na nilagdaan ng mga Dons ay isang biro? Binigyan ni Shirley ng malamig na tingin sina Mitchell at Suri. Nagtrabaho ka sa aking lolo sa loob ng mga dekada, hindi mo ba alam ang mga prinsipyo ng Dons sa ngayon? Maghintay ka lang dyan, darating ang pera mo sa loob ng kalahating oras. Hindi inaasahan ni Mankell na bibigyan siya ni Shirley ng kahit na ano. Galit na sabi niya, Shirley. I'm still your Eli then. How can you be so disrespectful? Tumawa ng mahina si Marshall. Ang isang aso ay nabubuhay hanggang sa katandaan, ngunit ito ay isang aso lamang na walang iba. Iyong Minchet Poimed, isang Marshall, nag-aapoy sa galit, malapit nang sumigaw. Ngunit nang makita niya ang malamig naging sa mga mata ni Marshall, nilunok niya ang kanyang sinabi. Ang mga Orter shareholder, madalas ang gulat at pagkadismaya sa mga mukha ni Mitchell at Barney. Biglang Underwood, malamang sila ay gumawa ng isang desisyon ngayong gabi na kanilang pagsisisihan para sa natitirang bahagi ng kanilang leases. 20s are free ay dumating kasama ang isang team at inilagay ang 7 biliga ni Carson sa lobby ng Drumgoop's headquarters. Si Athoun Mitchell Amber ay nagmerdane para sa mga kawani ng pananalapi upang magastos sa lugar, handang i-cash out si Mitchell. Barney, mga panalong-panalong Arthur. Pagsapit ng hating gabi ay kumilos na rin si Setanta na sumugod ng 20.8 bilyong cash mula sa ilang sangay ng Sur-East Bank bilang hemp, na inilagay ang lahat sa lobby ng Dean Group. Si Sanchel Barney at ang iba pang mga stakeholder na may mga pulang kasunduan sa pag-withdraw ay nakatayo roon, natulala sa pamamagitan ng steer wheel ng cabin fit ng
Sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan na nila ang mga koneksyon at mapagkukunan ng mga dons ay malayo sa kanilang inakala. Wala silang malapit sa kanilang takip silim. Totoo, ang Don Group ay hindi nakakita ng malaking pag-unlad sa ilalim ng pamumuno ni Shirley sa nakalipas na 2 taon. At pagkatapos na kunin ni Liam ang Hamilton's Universal Group, nag-apply siya ng malaking pressure sa kanila. Hindi naging maganda ang performance ng Don Group. Kumalat ang mga alingaw-ngaw na ang 100 bilyong pamumuhunan ng Don Group sa Southvale ay isang huling ditch na sugal, na nag-iiwan sa kanila sa isang estadong malapit ng mabangkarote, at hindi na makakalap ng anumang karagdagang pondo. Ngunit ngayon, narito ang lahat ng pera. Anong sabi niyan? Ang antas ng capital maneuvering ay nagpatunay na ang Don Group ay matatag pa rin. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Michael. Barney, baka nakagawa tayo ng malaking pagkakamali ngayong gabi. Mukhang balisa si Barney. Mr. Klein, kung ganoon, kailangan nating magmakaawa kay Mr. Don Sr. Nabawiin ang mga kasunduan na pinirmahan natin. Sinulyapan ni Mitchell si Drake mula sa malayo. Sa sandaling iyon, malalim ang kausap ni Drake kay Marshall, tumatawa at nagsasaya. 10 bodyguards ang nakatayo sa paligid, pinananatiling malayo si Mitchell at ang iba pa. Malinaw ang mensahe, ayaw ni Drake na malapit sila sa kanya. Naintindihan na ni Mitchell. Talagang iniwan sila ni Drake. Sa pinakakritikal na sandali ng Dons, siya, si Mitchell, ay piniling ipagkanulo sila. Si Drake, ang mabangis na tigre, ay hindi na muling tatanggapin. Ilang taon na ang nakalilipas, nang si Mitchell ay walang pera, hinabol ng mga loan shark, si Drake ang nagligtas sa kanya. Mula sa sandaling iyon, sinundan siya ni Mitchell sa hindi mabilang na mga laban, na nakamit ang lahat ng mayroon siya ngayon dahil kay Drake. May mapait na ngiti, tumingin si Mitchell sa mga stacks ng cash sa harap niya, nalilito sa pag-iisip. Ayos lang. Kung ganoon ang mangyayari, magngangalit siya at sumulong. Siguro, baka lang, nag-bluff na naman ang mga Dons. Sa paglipas ng mga taon, nakita niyang gumamit si Drake ng mga katulad na taktika para takutin ng mga nang-ahas na ipagkanulo siya. Habang lumalaki ang palabas, mas ipinahihiwatig nito na maaaring tumakbo sila ng walang laman. Barney, huwag kang mag-alala. Itong perang ito, itinaya natin ang ating buhay para kumita ito. Per course, at may karapatan tayong gawin ito. Wala nang dalawang isip. Kunin natin ito at kunin. Sa ilang araw, malamang na makikita natin ang Don Group na bumagsak sa ilalim ng sarili nitong timbang. Kahit na pumasok si Carson na may 10th billion upang tulungan silang maging matatag, hindi yun malulutas ang pinagbabatayan na problema. Tulad ng sinabi ko noon, ang pagpasok sa Southvale ng walang kahit 1 trilyon walang paraan na magagawa nila ito. Huminga ng malalim si Barney. Mr. Klein, susundin ko ang pakay mo. Binibilang ng bawat shareholder ang kanilang buyout cash, at nang matapos sila, 4:00 o 5 na ng umaga. Ang pulong ng mga shareholder ng Don Group ay natapos na sa wakas. Samantala, ang media at mga social network ng Harm on Field ay nag-uusap tungkol sa mga dramatikong kaganapan sa gabi sa pagpupulong ng mga shareholder ng Don Group, ang pinakamainit na paksa. Ang sama-samang pag-alis ng mga pangunahing shareholder mula sa Don Group. Sa isang desperadong hangarin na patatagin ang sitwasyon, ang mga Dons ay nagsikap na magsama-sama ng malalaking halaga ng pera upang makabili ng mga bahagi. Ang hakbang na ito ay nagulat sa maraming mga taga-Masid, na pinawi ang mga alingaw-ngaw na ang Don Group ay nasa bingit ng pagbagsak ng pananalapi dahil sa pamumuhunan sa Southvale. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay naniniwala na ang lahat ng ito ay isang detalyadong palabas lamang na ang mga Dons ay nagtatanghal ng isang palabas upang kumbonsihin ang lahat na mayroon pa silang lakas. Gayunpaman, inakala ng karamihan na ang 100 bilyong dolyar na sugal ng Don Group sa Southvale ay walang kulang sa pagpapakamatay. Walang naniniwala na ang pamahalaang lungsod ay muling ituon ang mga prioridad sa pamumuhunan nito sa Southvale Distrito. Ang higit pang mga tinatawag na makapangyarihang mga mapagkukunan ay sumulong pa upang kumpirmahin na ang pamahalaang lungsod ay walang plano na mamuhunan sa distrito ng Southvale.
Nagpakita sila ng iba't ibang piraso ng ebidensya upang i-back up ang kanilang mga claim. Di nagtagal, ang mga alingawngaw ng napipintong pagbagsak ng Dawn Group ay kumalat na parang apoy sa buong Harmon Field. Ang mga kasosyo mula sa lahat ng sektor ay nagsimulang tumawag sa Dawn Group ng magdamag, na hinihiling na malaman kung ano ang nangyayari. Gusto nila ng malinaw na paliwanag, nagbabala na kung hindi sila makakuha ng isa, maaari nilang isaalang-alang ang pagsuspine sa kanilang pakikipagsosyo sa Dawn Group. Kinaumagahan. Natulog si Mitchell hanggang pasado alas 9, nagising na lamang siya nang walang tigil na pagtunog ng kanyang telepono. Warn. I waxed in they are love. We polang kaya umiyak. Klein, while we work the wake ang untenus dining matter sa kabilang dulo ng linya ay halos isang. Namin kung saan yuni, ito ay luha ng maaga 4 na Rivenet Ice. Ano ang iyong sulking tour na sagot ni Mitchell? Ang City Gamers ay nagsasagawa ng crew conference sa Den ngayong umaga tungkol sa mga pangunahing investment zone na carries na may berry na may. Vine, hayaan nilang gawin ang ginawa niya kay Marcel na nagreklamo, gamulong-gulong hanggang sa isang. Kailangang. Warn, anong sabi mo? Nagsimula na ba ang press conference? Hindi, may ilang mga estado. Magsisimula ito sa Tay. Warn wanted resign, Mr. Click there's word rang around that the city government is going to any sex trade as a key investment yun. Saglit na natahimik si Mitchell, then sized urgently South Rail Barney, sa tingin mo isa ba ito sa mga trick ni Drake para magkalat ng fake news? Akala mo talaga we've played games like this artist before, just to fool some handwagon investors. Mr. Klein, hindi lang ito chismis. Halos lahat ng medic outlet sa Harmon Field ay nag-uulat tungkol dito. Bago ito, nagsagawa pa ng briefing ang tagapagsalita ng pamahalaang lungsod, na nagpapahiwatig ng strategic shift sa investment focus. Nais ng pamahalaang lungsod ng Harmon Field na pabilisin ang pag-unlad at naghahanap upang magamit ang kalapitan sa Havenport Economic Zone upang himukin ang mabilis na paglago ng ekonomiya. Kaya, nakikita nila ang pagbuo ng South Vale bilang ang pinakamahusay na pagpipilian para sa Harmon Field. Mr. Klein, sa tingin nakikita nila ang pagbuo ng South Vale bilang ang pinakamahusay na pagpipilian para sa Harmon Field. Mr. Klein, sa tingin mo ba ay sasabihin lang iyon ng tagapagsalita ng pamahalaang lungsod ng walang dahilan? Nakaramdam ng matinding takot si Mitchell habang nakikinig kay Barney. Kung totoo ito, ang halaga ng Dawn Group ay malapit nang tumaas. Agad niyang binuksan ang TV. Sa sandaling iyon, ang press conference ng pamahalaang lungsod ay nagsisimula sa mga mamamahayag mula sa lahat ng mga pangunahing media outlet na nagtipon sa Pag-asa. Sa loob ng press conference room ng city government, inihayag ni Mayor Henry Wright na ang pagtutuon ng pamumuhunan ng Harmon Field sa susunod na 20 taon ay, bukod sa East Vale Ecological, ay unti-unting lilipat patungo sa pagbuo ng mga South Vale plot. Ang layunin ay ang pagsamahin sa kalapit na Havenport Economic Zone, na ginagamit ang pang-ekonomiyang impluwensya nito upang itaas ang ekonomiya ng Harmon Field sa isang bagong antas. Sa sandaling ginawa ang anunsyo na ito, nagdulot ito ng napakalaking reaksyon sa buong Harmon Field. Nagsisimula ng lumamig ang balita tungkol sa $1 bilyong na pamumuhunan ng mga Dons sa South Vale plots, na naging usap-usapan sa loob ng isang araw at isang gabi. Gayunpaman, sa bagong anunsyo na ito, ang Dons ay mabilis na bumalik sa tuktok ng mga trending na paksa. Ang mga mangangalakal na dating nagbanta na putulin ang ugnayan sa mga Dons ay nagmamadaling makipag-ugnayan sa punong tanggapan ng Dawn Group sa lahat ng magagamit na mga channel, na nagsusumamo na ipagpatuloy ang kanilang mga pakikipagsosyo. Ang mga dating mamumuhunan na huminto sa mga plot ng South Vale ay napuno ng panghihinayang, ngayon ay aktibong naghahanap ng mga paraan upang makapasok sa commercial zone ng South Vale. Sa high-stakes na sugal na ito, lumabas ang Dons bilang pinakamalaking panalo. Ang kanilang market value ay tumataas sa bawat pagdaan ng segundo, na ginagawang malinaw sa lahat ang isang hindi may kakailan na katotohanan. Mula sa puntong ito, ang Dons market value at impluwensya sa Harmon Field ay hindi na mapapantayin.
Maliban na lang kung may isa pang pagkakataong nagpapalaki ng kayamanan tulad ng pag-unlad ng Southvale plots, walang sino man ang makakahabol sa bilis ng Don Group. Muli, nabawi ng Dons ang titulo nito bilang nangungunang pamilya sa Harmonfield. Ang tila isang siguradong matalo na sugal ay nauwi sa pagpapalakas ng halaga ng merkado ng Don Group ng ilang beses sa loob lamang ng isang araw. Bumaha ang kabisera patungo sa Southvale, at ang Don Group ay agad na naging magnet para sa pamumuhunan. Ang punong tanggapan ng Don Group ay napapaligiran ng mga mamumuhunan na sabik na mag-alok ng mga pondo. Ang nangungunang 10 shareholders, na nagbenta ng kanilang mga share sa magdamag, ay napuno ng panghihinayang. Ngayon, pinag-iisipan nila kung paano hihilingin sa mga Dons na tanggapin silang muli bilang mga orihinal na shareholder. Ang ilan sa mga shareholder na ito ay nagtipon at nagsama-sama sa punong tanggapan ng Don Group. Nakahinga rin ng maluwag ang Harmonfield Bank. Kung pinilit nila si Jonah na may kaparehong matibay na paninindigan gaya ng SunEast Bank, maaaring nawala sa kanila ang lahat sa sugal na ito na may mataas na stake tulad ng SunEast Bank. Kabanata 150 Chat Fortinet yan. Sa kabutihang palad, sa krimen, bagay sa hindi sinasadya, marami ang natagpo ang Thimpsonated ang Gray. Layag. Ang anumang kapital na naghahanap ng entry ay napupuot sa Senpoded Div. Tatay. Ang mga mamumuhunan ay kailangang tumawid sa katotohanang orihinal na gastos sa sektor ng isang aerial slice lang ng senador tier. Gayunpaman, ang mga mamumuhunan ay nagtipon sa mga pintuan ng Trump kasama ang koponan na nandoon ang kanilang pera at pinahintulutan sila, bilang mga kasosyo, na harapin bago ang katapusan. Hinahangad nila ang pagkakataong mapabilang sa unang mamumuhunan na ang panauhin sa lata ay ang mga plot ng Southvale sa tabi ng Trump. Nang makita ang balitang ito, napuno ng panghihinayang si Mitchell. Ang Dons ay nanalo sa sugal sa Scantrol plea, at nag-iwan ng M. Mas malala pa. Si Drake ngayon ay nagkaroon ng Southvale plants bilang isang pervert date, na nagpadala ng mabigat na posisyon. Kahit na si Mitchell ay hindi humingi ng tawad kay Drake, alam niya na ang Taker Store na may Army Act of Betrayal ay hindi mapaparusahan. Pagkatapos ng maraming pagsasaalang-alang, tumawag si Mitchell kay Barney, ang titulong ito ay talagang kinakalaban natin si Lorem ngayon at nagmamakaawa kay Mr. Don Sr. Umaasa na, para sa mga katapatan na minsan nating sinabi sa pagtawid sa Don Group, bibigyan niya tayo ng huling pagkakataon. Sa ginawa nilang plano, mabilis na seref sina Mitchell at Barney para sa Donville and Merritt Genere. Harmonfield International Airport. Sa sandaling natanggap ng mga pangunahing miyembro ng Miller Group ang lolo ni Alice, si Hank Miller, nalaman din nila ang anunsyo ng pamahalaang lungsod tungkol sa pamumuhunan sa Southvale plot. Ang mga tiyuhin, tiya, at mga miyembro ng pamilya ni Alice ay labis na nababahala sa pagtatanong kay Hank tungkol sa puhunan ng plot na halos hindi nila tinanong tungkol sa kanyang kalusugan. Nagtalo sila tungkol sa bagay mula sa airport hanggang sa Miller's Villa. Ang tiyahin ni Alice na si Hannah ang unang sumigaw, "Alice, tingnan mo ang gulo na ginawa mo. Sa palagay ko alam mo na ang lungsod ay muling mamumuhunan sa mga plot ng Southvale, at iyon ang dahilan kung bakit mo kami niloko na ibenta ang lahat ng aming mga proyekto kay Marshall. Sabihin mo, magkano ang napala mo dito?" Nagulat si Alice, "Tita Hannah, ano ang pinagsasabi mo? Kung alam kong gagawin ng gobyerno ang anunsyo na ito, naibenta ko ba ang sarili kong mga ari-arian sa Southvale kay Marshall sa halaga?" Napangisi si Hannah. "Wala akong pakialam. Alinmang paraan, ito ang iyong pananabik. Dapat mo na ngayong Gersorlavale plots pabalik mula kay Marshall sa orihinal na presyo. Binili namin ang lupang iyon sa Southvale sa halagang wala pang 300 milyon, at ngayon ay nagkakahalaga ito ng halos 2 bilyon. Sa uso ngayon, tumataas lang Alice, wala pang 24 na oras, natalo mo na kami ng bilyong you've medudod. Alice, kung hindi mo maibabalik ang mga planong iyon, at sa tingin mo ikaw ang magiging tagapangulo ng Miller Group, mabuti, mangarap na wala sa amin ang susuportahan ka." Sumama ang mga tiyuhin ni Alice at iba pang miyembro ng pamilya, pinipilit siyang bawiin ang mga plot ng Southvale.
Si Hank, na nalilito sa kaguluhan, ay nagsalita. Ano ang pinagtatalunan ninyo? Hindi sapat ang pagbabalik ko. Mas gugustuhin mo pang makita akong patay ng mas maaga. Dahil dito, sa wakas ay tumahimik si Hanma at ang iba pa. Tatay. Si Hana ay nagsimulang umiyak, na nagsasabi, tingnan mo kung ano ang ginawa ng iyong mahal na apo. Siya ay nagkanulo sa amin. Siya ay nanlinlang sa amin upang ibenta ang aming mga plot ng Southvale sa mga Dons. Sa pagkakataong ito, kami ay nagdusa ng isang malaking kawalan. Kung hindi dahil sa kanya, ang bawat isa sa atin ay magkakaroon pa rin ng aming mga plano, na ngayon ay nagkakahalaga ng ilang beses na higit pa. Tanong ni Hank, nakakakunot noo si Alra, at totoo ba ang sinasabi nila? Ano ang iniisip mo? Si Alice, na frustrated, ay tumugon, Lolo, gumagawa lang sila ng mga bagay-bagay. Bago ito, halos walang halaga ang mga plot ng Southvale. Tiyak na nakita mo na ang balita, Lolo. Noong panahong iyon, kinansela ng bangko ang aming utang para sa mga plot ng Southvale, na hinihiling na bayaran namin ang 500 milyon. Walang pondo ang Miller Group, kaya naisipan kong ibenta ang aking mga plot sa Southvale para makalakam ng pera, at nakipag-ugnayan sa Dons. Nabanggit ni Vera na may hawak na pera si Marshall, at binili niya ito nang hindi nagtatanong. Marshall, tanong ni Hank, sino si Marshall? Sumingit si Hana. Siya ang kawawang lalaking nakipaghiwalay sa iyong pinakamamahal na apo. Ngayon medyo sikat na siya sa tabi ni Shirley. Isang flash ng pagtataka ang bumalatay sa mukha ni Hank. Sumali si Marshall sa Dons. Alice, nakikipag-ugnayan ka pa ba sa kanya? Bumantong hininga si Alice at sumagot, Lolo, bagamat sinira ko na ang pakikipag-ugnayan, alam kong hindi pa rin niya binibitawan ang, kamakailan, sinubukan niya ang lahat ng posibleng paraan upang mapalapit sa akin, umaasa na tatanggapin siya ng mga Miller, ngunit tinatanggihan ko siya sa bawat pagkakataon. The only reason I sold my Southvale plots to him is that I had no other choice and take advantage of the opportunity. Alam kong si Shirley ang nagbigay ng pondo para sa kanya. Pagkatapos ay lumapit sa akin ang aking mga tiyahin, hinihiling sa akin na ibenta rin ang kanilang mga plot sa mga Dons. Sa palagay nila ay walang pakialam ang mga Dons sa ganitong halaga ng pera, dagdag ni Alice. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Hank. Ganon ba kalaki ang tiwala ng mga Dons kay Marshall? Sumingit si Jeffrey, Dad, si Marshall ay walang iba kundi isang manloloko. Hindi ko alam kung ano ang napunta kay Shirley, ngunit siya ay lubos na naloko sa kanya. Alam ito ng lahat sa Harmonfield. Tumango si Hank. Alice, sige na. Umiling si Alice. Pumayag lang ako sa request ng mga tita ko dahil nakita ko kung gaano kalaki ang tiwala ng mga Dons kay Marshall. Noong panahong iyon, ang Don Group ay biglang nag-inject ng bilyon-bilyon sa Southvale plots, bagamat hindi ko alam kung saan nila nakuha ang kanilang impormasyon. Sa sandaling lumabas ang salita, ang lahat ng orihinal na tagapangasiwa ng Southvale ay dumagsa sa Don Group sa N. Makipag-ayos. Sa ganoong sitwasyon, tinulungan ko ang aking mga tiyahin at tiyuhin na ibenta ang kanilang mga plot sa mga Don sa pamamagitan ni Marshall. Paano ko nalaman na ang gobyerno ay biglang uunahin ang mga pamumuhunan sa mga plot ng Southvale? Ito ay hindi lamang. Ako lahat ng mga ito at bawat iba pang orihinal na Southvale plots investor ay nagkaroon ng malaking pagkalugi. Ngayon sinisisi ako ng mga tiyahin ko, sinasabing niloko ko sila. Lolo, hindi mo ba iniisip na hindi sila makatwiran? Mabagsik na ekspresyon ang sagot ni Hank. Hana, ikaw ang senior niya. Paano mo nabubuli si Alice ng ganito? Hindi niya alam na ang mga plano sa Southvale ay magiging mahalaga sa isang gabi. Ang desisyon mo ang magbenta noon. Paano mo masisisi si Alice? Nang makitang pati ang kanyang ama ay pumanig kay Alice, at ubiling tumahimik si Hana. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan siya, bumulong siya. Tay, hahayaan na lang ba nating makalusot ang bilyon-bilyong ito sa ating mga daliri? Nagsumikap ka ng husto sa loob ng ilang dekada, ngunit maaari kaming gumawa ng higit pa sa isang araw mula sa mga Southvale plot na iyon. Tititigan na lang ba natin na mapupunta ang pera sa Dons? Yan ang swerte ng pamilya natin.
Nang marinig ito, hinawakan ni Hank ang kanyang dibdib, naramdaman ang sakit ng panghihinayang. Sa halaga ng merkado ngayon, ang mga ibinebentang Southville plots ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 4 o 5 bilyon at umaakyat pa rin. Kung magagamit ni Alice ang pagkahumaling sa kanya ni Marshall at maibalik ang lupa sa orihinal na presyo, ay nasa bingit ng pagiging $1 bilyong na pamilya, isang pangarap na pinanghawakan niya sa loob ng mga dekada. Huminga ng malalim para pakalmayan ang sarili, nilingan niya si Alice. Alice, hindi naman nagkakamali ang tiyahin at tiyo mo. Ang mga Miller. Ngayon lang, nabanggit mo na infatuated pa rin si Marshall sa iyo, hoping to win your favor. This is a good thing. It shows he still cares for you deeply and that you're truly charming. Namula si Alice. Lolo, anong sinasabi mo? Nakangiti. Sagot ni Hank. Dahil gusto ka pa rin ni Marshall, ang pagtulong niya sa iyo sa ilang bagay ay magiging ganap na makatwiran. Lolo, ano po ang ipinahihiwatig mo? Hinihiling mo ba na tuparin ko ang pakikipag-ugnayan kay Marshall? Tumanggi ako. Bulalas ni Alice sa pagkadismaya. I'll never settle for someone like Marshall. Wala siyang background, walang refinement. Lolo, alam mo naman pangarap ko na maging isang babaeng katulad ni Daphne. Hindi kami magka-level ni Marshall, hindi ko kayang pigilan ang sarili ko sa isang tulad niya. Tawa ng tawa si Hank. Alice, hindi yun ang ibig kong sabihin. I just mean that you could approach Marshall to try to resolve this Southville plots issue. Since he's so fond of you, he'll surely help you. This has nothing to do with any engagement.